may paibibigay sa akin may TV. Ako po si Hildegonda Marquez del Mundo. Helen kung tawagin mula pa pagkabata. Noon nga pong ako'y mabulag, kinabi nila sa aking mga kapatid na huwag ninyo yung pababayaan. Yun yung laging alalayan. At kapag halimbawa, siyempre mga bata, halimbawa may mag-aaway, siyempre, sabihin nila, yung aawayin, yun walang paningin, gano'n. Bakit po importante na gabayan niyo si Ma'am Helen that time? Siyempre po, hindi po siya nakakakita, di mahirap po siyang kumilos. Baka po siya, pag pinabaan niya mag-isa, aksidente, gano'n. Ako po ay isinilang na nakakakita hanggang 4 years old. Na-blind lang po ako mula noong ako ay magkasakit. Nilagnat daw ako ng almost 2 months at sabi convulsion lagi. Then, himala ng Panginoong Diyos na ako ay nabuhay. Problema nga, nung ako ay mabuhay, malabo na ang paningin. Sa pagnanais ng ng aking mga magulang na baka malulunasan, sa albularyo nila pinatawas. Kasi wala naman po kaming perang ikukonsulta sa doktor. Yun po ang nagpagrabe lalo ng paningin ko. Naging first honor po ako kasi ako po yung matataas ang markang nakuha. Ang ginagawa po ng aking teacher noon, halimbawa may mga nakasulat sila sa blackboard, pababasa niya muna sa 2 o 3 kaklase ko, sila muna unang tatanungin o pare-recitein, then titingnan kung tanda ko na. Then okay naman po, natatandaan ko na. Pag exam na, tatanungin niya ako ng bukod, susulat niya, or gagawin na lang ng ibang teacher, habang chinecheck yung papel, ako yung sasagot, magbibigay ng tamang answer. Mas lalo napakahirap po ng college. Kasi po nung college, sa inyo mas madali. Kasi kayo magbabasa lang ng mga books. Mag-ano lang kayo, magre-research. Ako, kailangan ko pa yung notes, i-transfer ko sa Braille. Then, kailangan ko pang ipatape sa aking kapatid, yung babasahing mga stories, kung ano man yung dapat niyang basahin. Then, i-replay ko yon para matandaan ko. Mutulog ako ng alas 12, ang sakit mag-Braille. Tapos, kailangan aralin ko yon. Kami po ay nagkaroon ng massage training. Kailangan samahan ko yung aking 4 na estudyante para matuto silang mag-massage. Noon ko po nakilala yung mister kong yun. Nakapagtapos po siya ng vocational course, nakakita pa. Na totally blind po siya, nito ng mga matanda, may edad na. Dahil teacher siya ng Braille sa Taal, nahihirapan ako mag-Braille. Tinuruan niya ako mag-Braille. Tapos nung marunong na ako ng letter by letter, nagawa ako ng message, parang message ko sa kanya. Example, I want you to be my friend. Bahay po namin ipinatayo. Nung una, maliit lang yung salas at saka isang kwarto at isang kusina. Sinika po namin yung mag-asawa ako, ginawa ko, pinadugtungan ko ng kwarto, unti-unti, pinakaisamihan, pinapintahan. Umiiwi po siya ng baboy sa kanyang kapatid. Halimbawa, 8 o 9 na baboy o 10 ang mag-aalaga yung husband ko. Pag pinagbinenta yon, yung tubo yung hatiin niyo yun. Okay. Gusto ng asawa kasi, yun man lamang pambayad sa kuryente, pambayad sa tubig, o pambili ng ibang pangailangan namin, ay meron siyang maiambag. Kasi alam naman niya yung kinikita ko, andito ako,
nandito ako sa pamilya ko, siyempre, kailangan naman ako magbigay dahil dito naman ako nag-i-stay ng matagal. At kita ko naman ang buhay nila na mahirap lang. So, mabait po yung mister ko. Napaka maunawain at kaya mahal na mahal naman siya na aking mga kapatid din. Yung karakter niya talagang di mo kara-karaka makikita sa iba eh. Hindi niya pinanghihinayangan yung mga binibigay niya, hindi niya sinusumbat pag may dumating sa blessing sa kanya, edi ibabahagi niya sa iba. Siyempre po, magmamahalan kami. Kami na nga lang ang nagkakaintindihan. We stand together, divide no more. Wait forever. Kasi po, I'm turning 60. Pangarap ko po, kaming mag-asawa, huwag naman mapatulad doon sa ibang pagka may sakit na, napabayaan na, parang pag hindi na, ang pag-aalaga kung paano na lang. Gusto ko kaming mag-asawa, magkaroon din ng stable income. Kung maaari nga po sana, hanggang may lakas ka, makapagturo ka. Siyempre, sa gobyerno, hanggang 65 years yun. After nun, kung may nangangailangan pa magpaturo, kahit ano, tuturuan ko po.